Morning. Tunay nga na napakabuti ng Diyos magpakailanman. Amen? Amen. Kapag narinig ko ang awiting yun, talaga nagiging emotional ako. Pero gayon pa man, lagi kong nilalagay sa isip at puso ko na sa magandang lugar na ang ating mahal na pastor. Hallelujah. Kaya ngayong umaga po ay handa natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po akong speaker ngayong umaga. Mayroon po pinadala si Lord na magsasalita ngayong umaga. At itong ating tagapagsalita ay hindi po ito iba sa amin. Siya po ay tatay namin. Siya yung bishop nung kami ay in-ordain as a reverend. Kasama po namin siya na-ordain as a bishop noong November 27, 2021. Ayan. So, hanggang ngayon ay siya po yung from time to time ay talagang todo support po siya. Kaya nandito siya ngayong umaga para makarinig tayo ng mga kakaibang minsan yung pagkain ng ating espiritu. Amen ba? Amen. Yan. Ang ating tagapagsalita ay graduate ng Asia Harvester College of Seminary. Tapos din siya ng Master of Arts and Biblical Study. And nag-master din siya ng Masteral of Divinity. Meron siyang 5 anak, 1 lalaki at 4 na babae. Siyempre, meron siya nag-iisang napakagandang asawa. Yan. Yan ang asawa. Okay, hindi na natin patatagalin ang ating tagapagsalita ngayong umaga. Tawagan natin ang lingkod ng Panginoon, Bishop Marinel Agdalaw. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Kayo po ba yung masaya sa umaga nito? Yes po. Tignan niyo mo po yung katabi ninyo. Masaya po ba yung katabi niyo? Eh kung hindi po siya masaya, pangitiin niyo naman. At dapat, sabi nga po natin, ang ating pangalan ng ating iglesia, celebration. Kaya dapat ay nakikita sa ating mukha, sa ating buhay, sa araw-araw, na tayo pa ay mayroong sineselebrate. At totoo naman po yun. And this Sunday, we are here to celebrate. Di po ba? Tayo po ay magdiriwang. We are to celebrate sa ating Panginoon. Ngunit alam niyo po ba kung bakit narito ako? Alam niyo po ba kung ano yung napakalagang gagawin natin? Because today is a very special day. A day of celebration. A very special day. A very special event in the life of the church. Mahalaga po itong gagawin natin sa umagang ito. Kaya na nasabi sa akin, sabi ay meron tayong tema sa isang buwan, and it's about contentment, di ba? Yung ating tema. Subalit, medyo mag-deviate tayo today from that tinatawag natin team dahil po meron tayong isasagawa na tinatawag natin installation or anong tawag doon? Pagtatalaga ng ating pastor, pagtatalaga ng ating tinatawag ng mga iba't ibang mga lingkod na tinawag ng mga leaders ng ating iglesia. Kaya po, dapat, no? Masaya po ba kayo sa ating gagawin sa umagang ito? Yeah. Hindi po natin ginagawa ang pagtatalaga or tinatawag na installation dahil ito'y nasumbukan lamang natin at naisip natin, ano kaya? Install kaya natin si pastora bilang pastor natin at saka si kapatid bilang leader natin. Subalit ang bagay na gagawin natin sa umaga ito, isang napakahalaga. Dahil ito po ay tinatawag natin naaayon sa salita ng Diyos. Di po ba? Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Kristo mismo ang siyang mayroong nais na magkaroon ng iba't ibang mga namumuno sa loob ng iglesia. Kaya sa mga ito, tignan natin, ito po isang bahagi ng sinabi ng Apostol Pablo, no? sa mga taga-Efeso. Ano ba yung sabi niya? And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for edifying the body of Christ.
Kaya po itong gagawin natin sa umagang ito, napakalaga dahil ito po ay naaayon. Hindi naaayon sa ating kagustuhan, kundi naaayon po sa salita ng Panginoon. Ang pastor lamang ba ang tinawag ng ating Diyos? Ang mga ebanghelista lamang ba ang tinawag ng ating Diyos? Ang sabi po sa aklat ng, tignan natin, the book of Romans. Ano ba ang sabi sa book of Romans? Bago po tayo magpatuloy. And Romans 12, it says, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouraging, then give encouragement. If it is giving, then give generously. And if it is to lead, then do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Kaya po ang lahat ng ating i-install at itatalaga sa umagang nito, hindi po ito'y ayon sa ating kagustuhan, kundi ito'y naaayon sa kagustuhan at sinasabi po sa wala na kasulatan. Ito ang kadahilanan kung bakit nagbigay ang ating Panginoon ng iba't ibang handog. Nakita niyo po yan? If it is to lead, then lead diligently. If it is to serve, serve. At ang gagawin po natin kasi ngayon ay tayo po ang lahat ay maglilingkod. Ang tinawag po ng ating Panginoon mula sa pastor, mula sa akin, mula kung sino man ang pinakamataas, iisa lamang po ang layunin niyan. At ito ay ang gawain paglilingkod ng ating Panginoon. Don't ever think na ito po ay popularity, ito po ay isang gawain na upang matanyag ang isang tao. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, if you want to be great in the kingdom of God, then you must be a servant of all. Kaya po ang ating gagawin na ito ay gawain paglilingkod. Isang marangal na gawain sa ating Panginoon dahil sino ba ang ating paglilingkuran? Ang ating Panginoon sa Kristo. Kung ikaw'y natawag na maglilingkod ikaw sa isang, sabihin na natin, isang gobernador, di ba? Eh ba ikaw'y sasabihin mo, ako'y naglilingkod sa gobernador. Yabang mo na siguro rin. Ikaw'y tinawag na siyang lingkod ng gobernador. Eh ngayon, natawag kang lingkod ng presidente. Baka mas lalo kang mayabang kung ikaw'y lingkod ng presidente. Eh sino po ba si Yesu Cristo na ating paglilingkuran? Sino siya? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya napakalaking karangalan para sa atin. Hindi lamang po sa mga tinawag na nagpaglingkod, bawat isa sa atin tayo tinawag na lingkod. So bakit meron lamang dinala at itinataas ng tao na siyang mamumuno at mamumuna sa kanyang iglesia? Hindi ba po nagsisimula? Dahil meron pa po tayong pag-usapan. Ngunit sa punto ito na isumutan tayong lahat ay manalangin. Tayo po ay mimukot manalangin. Aming Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa iyong kabanangan sa pangalan ng Iso Kristo na aming Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon ito sa sandaling ito na kami ay makapagsama-sama sa isang layunin at ito ay upang itaas namin ang iyong banal na pangalan, purihin at sambahin ka sa umagang ito. At ganoon din sa umagang ito kami po ay magtatalaga, dadalhin namin sa iyong harapan, Panginoon, ang mga taong nagnanasat, nagnanais na maglingkod sa iyo. At siya ang nasumugod sa iyo, Panginoon, at sinabing, narito po kami, Panginoon, gamitin po kami. Kaya sa umagang ito, ang aking dalangin lamang, ikaw ang siyang patuloy na mapagpala sa aming kalagitnaan at ang bawat puso, hipuin mo, Panginoon. Alam kong meron kang mensahe sa bawat isa sa kanila. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay meron akong nais basahin sa inyo mula sa Book of John. In the book of John, chapter 17, verses 20 to 21. At ganito po ang sinasabi, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I in you. Sa Tagalog, ganito po ang sinasabi, ang panalangin ko'y hindi lamang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin ang mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral niya. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin.
Nakita po niyo yung word na very, very striking dito sa salita ng ating Panginoon. Sabi ko, ito pong John 17, ito pong buong John 17, ito po ay panalangin ng Panginoon sa Kristo bago po siya hulihin. Kaya nanalangin siya, marami siyang sinarap. And the whole of chapter 17 of John ay isang panalangin ng Panginoon sa Kristo. At ito pong 20 and 21, bahagi po ito ng panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Sino pinapanalangin niya? Lahat ng sumampalataya sa Kanya at lahat ng sasampalataya pa sa Kanya sa pamamagitan ng pangangaral. At ano po ang dalangin ng ating Panginoon sa Kristo dito? Na sila ay maging isa tulad natin. Magkaroon sila ng pagkakaisa. Saan po ba nakasalalay ang tagumpay ng isang gawain sa tagumpay ng isang samahan? Malaman ko po. Ako yung mahilig ako magtanong eh. Kagaya po natin sa isang iglesia, saan po ba nakasalalay ang tagumpay ng isang programa, tagumpay ng isang plano, tagumpay ng isang nais na isagawa ng isang iglesia? Si Lord. Yes. Si Lord. Lord. Si Lord po. Jesus. Sa ating Panginoon. Nakasalalay sa ating Panginoon. Tama po. Ngunit ano yun? Ano pinahanap na isang salita? Kahit na gaano kaganda ang programa ng isang iglesia, kahit gaano kagaling ang mga namumuno sa inyong iglesia, kung walang blank, ay hindi po magtatagumpay. Pagkakaisa. Tama po. Dahil kahit anong galing ng iyong mga tinatawag na mga officers, yung inyong mga elders, ang inyong kapastoran, at kung sino man ang namumuno sa inyo, ano man ganda ng plano. Madali pong gumawa ng plano eh. No? Ngunit kapag ka hindi nagkakaisa ang bawat isa, hindi po magtatagumpay. Kaya po tayo dito sa iglesia nito, marami tayong gustong gawin para sa Panginoon. Tama po ba? Marami tayong gustong marating para sa Diyos. Tama po ba yan? Ngunit hindi po natin mararating at magagawa yan kung tayo hindi magkakaisa. Kung tayo magkakanya-kanya, maaari po kasi sa loob ng iglesia, maaari tayo magkanya-kanya, hindi po ba? Kaya napakalaga ng tinatawag na pagkakaisa. Ano mang ganda ng gawain, ano man ang ganda, ano ang galing, hindi po magiging matagumpay kung walang pagkakaisa ang bawat isa. Kaya isipin na lamang po natin, ano kaya ang mangyayari sa isang iglesia o isang gawain ng Diyos kapag walang namumuno? Kung walang pastor at walang yung mga tinatawag nating elders, yung ating mga deacons, yung ating mga iba't ibang mga namumuno sa iba-ibang mga ministry, ano kaya mangyayari sa iglesia? Hindi po ba magiging, sabihin natin, magiging chaos? Kanya-kanya, walang direksyon, walang pupuntahan. Kaya po naglalagay ang ating Diyos ng isang pamumuno. Tandaan po natin, hindi po tayo ang naglalagay, maaaring meron tayo sa pusong nais na mailagay doon, ngunit ang Diyos pa rin ang pumipili at naglalagay. Kaya ito nga, ito yung mga pinili ninyo. Naniniwala ako na ginamit lamang tayo upang piliin ang bawat isa. Subalit, tandaan ninyo, kung sino man kayo, ang Diyos ang pumili sa inyo. Kaya mamaya, kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos, hindi tayo nangangako. Hindi kayo nangangako sa akin. Hindi kayo nangangako sa akin mga kapatid. Sa Diyos tayo nangangako kung anong gusto natin gawin. Kaya po sa mga ito, nais ko pong magbahagi sa inyo ng maliit na bagay na tungkol sa pagkakaisa. Ano ba yung tinatawag nating united? Let us be united as doers. Tayo po ay magkakaisa sa ating pagkilos, sa ating paggawa. Pagkakaisa sa paggawa. Ano po ba yung ibig sabihin ng united? Ano ba yung nais ipaliwatig ng word united o pagkakaisa? Ang united po, unang-unang ibig sabihin, united means joined together for a common
purpose. Sabi ko ay pinagsama-sama sa isa lamang na layunin. Kaya tayo lahat dito sa isang iglesia, bagamat tayo ay marami, tayo ay nagsasama-sama na mayroon lamang isang layunin sa ating nais gawin. Tama po ba yan? Do we have the same purpose? Do we have the same purpose why we come to church? Isa lamang po. Dahil sa nga natin layunin dyan, linggo tayo nagpupunta dahil gusto natin bigyan ng kalukuran ng ating Diyos. Gusto natin sama-sama. And aside from coming together to praise and worship God, there are things, a lot of things that we want to do for the church. Kasi kinakailangan itong gumilos at gumalaw ang iglesia. Tama po ba? Dahil ang iglesia ng Diyos hindi ko patay. Buhay ang iglesia ng Diyos. Kaya ang iglesia kapag buhay, ito po'y kumikilos, ito po ay gumagawa. Sino po ang may alam ng United Nations? Ayan, pinag-usapan natin. Join together for a common purpose. Alam niyo po ba ang United Nations, ito po ay binubuo ng 50 bansa. 50 bansa, 35 bansa ang nasa Amerika at labas sa Amerika ang ibang bansa. Pero sila ay nagsasama-sama dahil meron silang isang layunin, meron silang isip isa. And all this United Nations, meron silang layunin na sila ay magkaroon ng kapayapaan. Hindi sila magkaroon ng kaguluhan. Like all the same as United Nations. Diba? Tayo ay pamilyar sa United Nations. Pag pamilyar ko sa United Nations, ay sineselebrate pa natin yung United Nations ng eskwelahan. O sige, pamilyar kayo, ilang bansa ang meron sa United Nations? Yun lang, 193. Ngunit ito ay meron, nagsama-sama sila. Kaya ngayon, yung kaguluhan doon, kaguluhan sa ibang bansa, nagsasama-sama ang United Nations para tignan nila kung paano nila maisosolve ang problema ng bansang yun. Tama po ba yun? Dahil meron silang common purpose, meron silang pinagkaisahan na layunin na nagdais nilang isagawa. And this is having a joint common purpose. Ang ikalawa, ang sabi po dito, join together for a common feelings. Sino na mag-asawa dito? Wala pa. Puro mag-boyfriend na kayo. Wala pa nag-asawa. Ang mag-asawa, kaya po sila nagsasama, meron din silang common feeling. Nagkakasundo, hindi lang ang mag-asawa, ang mga magkakaibigan nagkakasama-sama yan dahil meron silang iisang nararamdaman. Hindi. Common feeling. Siyempre, pakabaan niya, nakakaba masyado. Ang ikatlo, they are made one, they are combined. So, ibig sabihin, bagamat marami, ginawa po iisa lamang. Kaya tinatawag na united. Iisa, marami, ngunit isa, combined. And lastly, ang sinasabi po, in agreement. Kapag pala tayo ay united, we are in agreement. Ano po sa Tagalog yung in agreement? Nagkakasundo-sundo. Walang pag-aaway-away. Hindi nagkakaintindihan kuminsan, ngunit nagagawa ng mga paraan. Because they are in agreement. They want to reach a purpose. Kaya anuman ang nagiging hidwaan o hindi pagkakaunawaan, nagagawan po nila ng paraan yun dahil meron pa rin silang iisang layunin na nais na magawa. So this is being united. This is the meaning of united. And so, what is to be united? Ano ba yung pag sinabi natin, kailangan tayo ay nagkakaisa? To be united would mean to have the same mind, to have this one mind, the same spirit, one heart, one action, one mission. Kapag po tayo ay mayroon pagkakaisa, ang ibig sabihin niya ng ating puso, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating gawa, ang ating misyon, ang ating nais ay iisa lang. Pwede po ba yun sa loob ng iglesia? Ngunit ito ang nais ng ating Panginoon, ang kanyang dalangin, Father, that they may be one as we are one.
Mula noon, bago magkita ng Panginoon sa Kristo, nananalangin na siya na magkaisa ang bawat mananampalatayang Kristiyano. Kaya nga po napakahalaga ng ilinalagay ng ating Panginoon sa Kristo na mamumuno sa loob ng iglesia dahil po sila ang magpapatupad ng tinatawag na pagkakaisa sa loob ng iglesia. And to be united, it would mean to move forward in one and the same direction. Eh pagka po tayo nagkakaisa, eh dapat kapag sinabi ng ating pastorang, dito tayo papunta, lahat po tayo doon pupunta. Hindi po meron dyan na sumasalungat, ano naman yung gusto na pastora, sana naman kaya siya pupunta niya. Ha? Tandaan po natin, ilagay po natin ang pagkakatiwala natin sa pastora natin at sa ating mga leaders dahil ang Diyos po ang pumili sa kanila at naglagay. Kung naniniwala kayong ang Diyos ang naglagay sa kanila, pumili sa kanila, eh maniwala kayo doon sa sasabihin nila. Maniwala kayo doon sa direction na dadalhin nila kayo. Amen po ba? Okay? Walang amen at mahina. Sa palagay nyo. So, let us move forward in one and the same direction. Ipakita natin na tayo ay nagkakaisa. Tayo ay magkakaisa sa isip, sa salita, sa gawa, sa layunin, sa ating mga tinatawag na mission sa ating buhay. Kaya po tayo ay kumikilos na may iisang isip. Kaya po ang landasin natin, ang isipan natin at tinatawag na pamantayan natin sa loob ng iglesia sa ating mga buhay, ang pagsasagawa natin ng layunin at paglilingkod sa Panginoon. Lahat po ay isa. United. Kaya, ang sabi ko kanina, kung walang pagkakaisa sa loob ng iglesia, napakagaling naman ng layunin, napakagaling naman at napakagaling ng ating mga namumuno, hindi po mangyayari na magiging matupad o magiging successful ang mga layon na yan kung tayo ay hindi nagkakaisa. Tulad na lamang po ng ito, nakita niyo itong mga tumutuktok sa atin na ito. Eh kung hindi po nagkakaisa ito, iba-iba po ng tuktok. May nagpapaawit dito, tapos iba po yung tiyempo nung tumatambol, iba po yung tiyempo ni Sir sa kanyang pagtuktok, ay hindi po natin ma-appreciate. Likewise with the orchestra, mayroong iba-ibang mga instrumento, subalit kung sila ay nagkaisa, napakaganda po ng kinalalawasan ng tuktok. Di po ba? Kaya po ang salitang mag-isa, united, being one, ang sa dati ang ito ay nagpapahayag ng pagkakaisa, unity, pagiging isa sa isip, sa diwa at gawain. Kapag po ba sinabi natin nagkakaisa, ang ibig po ba sabihin nagkakagulo? Hindi ako ng tubig siya, Pastor. Pagka sinabi po ba natin may pagkakaisa, ang ibig ba natin sabihin, dapat kayo magkaisa dahil nagkakagulo? Ibig po ba sabihin ay gano'n? Hindi po. Hindi naman po ibig sabihin na kayo magkaisa ay dahil kayo nagkakagulo. Ang iglesia po ay binigyan ng Diyos ng napakaraming mga gifts. Maraming mga handog. Kaya ang bawat isa sa atin ay meron tayong tinatagay na gift. Ngayon, kailangan po ang gift na yan ay hindi po natin kanya-kanyang gamitin, kundi ipaisilalim po natin sa iglesia upang makiayon kung saan gustong pumunta ng iglesia. Hindi po dahil ikaw ay magaling mangaral, eh kung anong lang pinapangaral mo, dabas doon sa gawain ng iglesia. Ha? Marami tayong gifts, kaya kailangan ay pag-isahin natin ang tinatawag ng mga handog, kaloob, lahat ng ating kakayahan sa ministry at gawain sa loob ng iglesia. Kinakailangan pong nagkakaisa, pinag-iisa sa pagsasagawa nito tungo sa ikauunlad at layunin ng ating iglesia. So ang bawat isa po na may nais gawin, may kanya-kanyang paraan kasi tayo eh. Alam ba tayo po, dahil tayo merong gift, may kanya-kanya tayong paraan, may kanya-kanya tayong alam kung paano natin gagawin. Meron mga tayong mga paraan na kung paano natin isasagawa yung mga yun. No?
Eh kung hindi po tayo nagkakaisa doon, bagamat very gifted ang loob ng iglesia, hindi po ito aandar dahil nagkakanya-kanya tayo. And lastly, nais ko lamang po ipabot sa atin, papaan, salamat po. Pag ikaw ang tatanungin, paano po ba natin ma-achieve ang tinatawag na unity sa loob ng iglesia? Paano natin makakamit ang pagkakaisa ng bawat isa? Tandaan po natin, iba't iba tayong galit, iba't iba tayong kakayahan, iba't iba tayong kaalaman, iba't iba tayo ng kaloob. Ngunit kailangan magkaisa. How can we achieve unity in the church? Napakalaga po. Tignan po lang natin. We need to learn to submit to authority. Mayroon pong ilinagay na authority ang Diyos sa loob ng iglesia. At alam niyo na kung sino yung authority yung sinasabi ko. Naglagay ang Diyos, yung top of all is the pastor. At nariyan na yung mga iba-ibang mga may elders tayo, kung meron tayong deacons, meron tayong mga ministry head, meron tayong mga department heads, sila po ang ilinigay na naroon sa itaas upang doon po tayo magpasailalim. Bagamat napakatalino natin, napakagaling natin, napakarami natin nalalamang gawin, dapat po ito ay ipaisailalim natin sa authority ng simbahan. Sino po authority natin sa simbahan? Pastor. Sino po ang authority natin sa simbahan? Pastor. Okay. The pastor is the authority placed by God in every church. Ang authority natin ay mula sa Diyos, ngunit maipapakita natin sa Diyos kung tayo ay sumusunod sa authority sa Diyos, kung tayo ay sumusunod sa authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. We can only serve God if we serve the church through the pastor and our leaders. Napakalaga po to achieve authority or upang tayo magkaroon ng authority. Kaya po ang layunin ng Panginoon sa Kristo na maging isa tayo at magkaisa sa kanyang katawan ay nagtalaga siya ng authority para sa pagkakaisa ng katawan. So, in order for us to learn to submit to authority, kinakailangan ko, alam nyo kung ano kinakailangan para madali tayo makapagpasailalim. No, we need to learn. We need to listen. Marunong mo tayong makinig. Amen. Eh kung yung puro atin. Alam ko ito naging sakit ni ano eh. Alam mo ba naging sakit ni Miriam? Yung kapatid ni Moses. Ha? Sabi niya kasi may nagawang medyo ano si Moses no? Eh nagrebelde si Miriam. Alam mo sabi ni Miriam, siya lang ba pinakausap ng Diyos? Sabi niya Miriam na ganyan. Ako din pinakausap ng Diyos. Eh ngayon ayaw na niya makinig kay Moses. Kaya nagalit sa kanya ang Diyos. Ang sinasabi ko lamang po, in order for us to be united, to have unity, we must learn how to listen. Marunong tayo makinig. Kaya tayo makikinig. Sabi nga po sa inyo, we know how to listen to God directly, and we need also to learn how to listen to the authority placed under us. Sila po ang binigyan ng ating Panginoon ng tinatawag na basbas upang tayo ay pangasibahan, upang tayo ay dalhin doon sa tinatawag nating destiny natin o layunin ng ating iglesia. Ayun na yun. Okay po kayo? Ha? Amen po ba? Amen. Hindi po ba kayo nagagalit sa akin? Kasi po'y napakahalaga nitong ating gagawin. Ha? Sinasabi ko sa inyo, luluhod ang ating mga leaders at sila yung magtatalaga ng kanilang buhay pagkatapos pahirap kapag ang kanilang mga kalusunod hindi naman sila susuporta. So, listen.
They need to listen. They need to be guided. Kaya kinakailangan po, kaya naglagay ang ating Panginoon ng mga leaders upang magkaroon po tayo ng guide. Meron pong silang yung magpapakita sa atin, magsasabi sa atin kung ano ang dapat natin gawin. We have a lot of things in mind na nais natin gawin. And that is for the glory of God. But those things, kinakailangan po ay ipasailalim natin sa guidance ng mga ilinagay ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Ha? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kung hindi, ako din, naniniwala ko doon. You need to be guided and you need to be submitted. Kinakailangan po yung submission ng bawat isa sa authority. Ito po yung sinabi. Marami sinabi sa Apostol Pablo dito. Kaya nga ito ang nagiging struggle na marami mga mananampalataya. Sabi na, hindi naman maganda patak. Doon paano ka magsasubmit? Hindi naman maganda. Sa gobyerno, kanya, hindi naman maganda yung mga patak ng gobyerno. Paano ka magsasubmit? Ang sabi pa rin ng Diyos, submit to the authority. Kaya po, sa atin, para po tayo magkaroon ng unity, we need to submit. Without submission, it is impossible. Very impossible to achieve unity within the church. Napakahirap po, maniwala kayo sa akin. Naniniwala ko kayo? Na kung hindi tayo marunong magpasailalim at pag-submit, hindi po natin maaabot ang tinatawag ng pagkakaisa. Wala po tayong aabutin sa ating gawain. Remember, gawain po ito ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo ang gumagawa ng mga pamamaraan upang kanyang maisagawa naman ang kanyang layunin sa iglesia. At tayo po ang mga tinatawag na magagawa doon. Kaya nais ng Diyos na sa dami ng nais natin gawin, ang mga bagay na ito ay magkaugnay para sa ikatatagumpay ng gawain ng ating Panginoon dito sa lupa. Submit, and lastly, we need to know how to respect. Alam ko yung respect na tinatawag, paggalang sa authority. Kuminsan, kung marami, kung ayaw nila sa kanilang pastor, ang dami sinasabi, ang dami binubulo. No? Hindi lang sana lang yung sarili nila binubulungan nila. Hindi, bumubulong pa sila sa kaliwa, bumubulong pa sila sa kanan. Huwag po nating pabayaan na dumami ang lahi ni Marites dito sa ating kalagitnaan. So, let us learn to respect. Ang respect po ay sinasabi natin, tandaan po natin ang ating mga leaders, ang ating pong mga pastor. Sila din po ay tao na kagaya natin. Nakakagawa din po kami ng mga pagkakamali sa aming buhay. Kaya nga po, yung tinatawag na respect ay tinatawag yung sinasabi natin paggalang, ano po'y nagagawa namin mga pagkukulang sa inyo. Huwag po mawawala ang inyong mga respeto o paggalang sa mga tao na ininagay ng ating Panginoon. Kaya upang lubusan natin maisagawa, kinakailangan po natin ang respeto sa bawat isa. Amen po ba? Mahalaga po itong sinasabi natin. Unang-una, in order to achieve unity, ay kinakailangan natin matuto nito. And secondly, we need to be committed. Yung pong tinatawag na commitment. Ano po ba yung commitment? We need to remain to be loyal. We need to be dedicated to the church. Kailangan po ng dedication natin doon sa tinatawag nating iglesia, dedication natin sa Panginoon. Kanino po ba tayo nagkukumit? Kanino po ba tayo committed? Hey Lord. Tanong nga po. Hey Lord. Sa Panginoon. Are we committed to God? How much commitment do we have? Are we 100% committed to God? Tayo po ba ay 100%? Dahil ito po ang gusto ng ating Lord, 100% committed to God. But how can we show that we are committed to God? Paano natin may papakita na tayo po ay committed sa ating Panginoon? Tingnan.
Sabi nga natin, committed tayo sa Panginoon. Paano natin may papakita na tayo ay loyal sa Panginoon? Tayo ay committed sa Panginoon. Ano po ba ang tinatawag na iglesia? Si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Paano mo ipapakita ang iyong commitment do sa ulo sa pamamagitan ng iyong commitment sa katawan? Sa pamamagitan ng iyong commitment sa iglesia. May papakita mo na mahal mo si Kristo sa pagmamahal mo sa kanyang iglesia. You can never love Christ without loving His church. Kaya kung sinasabi mo, I am committed to God, I am committed to Christ, then show your commitment by showing your commitment to the church. Eh kung hindi mo magawa ang iyong commitment sa iyong iglesia, ay nagsisinungaling ka na mahal mo si Kristo. Because the only way we can show our love for God is our love for the body of Christ, our love for the church. Eh kung hindi ka, kung hindi ka man lamang makapagpunta, alam mo, marami tayong dapat na itama sa ating mga commitment pagdating natin sa iglesia. We know we need to be in church. Kung tayo magsisimula ng ganitong oras, sabi natin, Lord, committed ako sa iyo. Pero ng oras ka dumarating, pinaghihintay mo yung pastora mo. Pinaghihintay mo yung mga kasama mo. Hindi kayo makapag-worship dahil wala ka. But then you say you are committed. Show your commitment by being on time. Show your commitment. Sabi mo, committed ako sa Panginoon eh. Pero, nakikita mo ang laki ng pangailangan ng iglesia. Like now, ito po yung pinakausap ni Pastora, but I am still telling you. Wala na po si Pastora. Si Pastora na lang po na iwan dito. Let us show our commitment by supporting our pastor. Alam mo, napakahirap sabihin natin, committed natin sa ating Panginoon kung hindi po natin masuportahan. Marami pong gustong gawin, marami pong gustong plano ang ating pastora, ang ating mga leaders. Subalit kung hindi tayo committed, ay alam niyo bang napakadali pong sumama sa mga pagpaplano? Ay napakadali po pagka may plano, kung pwede nang sumali sa plano eh. Ngunit ang problema sa iglesia, ang pakarami kasama sa plano, pagdating sa pagsasagawa, wala sila. Ang tinatawag na commitment, you are committed when you plan, and when you are committed in doing the plan. Asama ka sa hirap at sa ginhawa sa pagsasagawa ng iyong plano. Pero kung ikaw ay nandoon lamang sa planning, very active ka nga sa plano, araw-araw na ka pa, pagdating sa implementation, wala ka na. Huwag ganyan. Because you can only show your commitment kung ikaw ay talagang totoo sa ating Panginoon. Mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa, hanggang sa matapos ang layunin ng iglesia, asama ka at naroon ka. Amen. Ganun po kayo sa akin. Dahil committed ka sa ating Panginoon, committed ka sa ating Panginoon sa Kristo, committed ka sa C. Alam niyo po ba yung C? Ano po yung C? Committed po tayo dito sa church. Ang sinasabi ko po ito po iglesia ninyo. Eh madali po kasi ngayon na kahit na po mapagsabihan ka ng pastor mo, huwag kang lilipat. Maraming mga miyembro kasi hindi napagsabihan ng konti. Meron naman dyan sa market, doon lang ako, doon na hindi ako malitin, napagsabihan ka ng konti kasi naman ikaw alas 9 ang meeting ninyo, darating ka anong oras na napagsabihan ka naman po na, sumama na loob mo. Doon na lang ako sa ganda pa doon. Pagpasok ko doon, isang oras lang, tapos uwian na, wala pang commitment. Alam niyo po dito,
ito po gawain natin sa ating Panginoon. Kung itatangin ninyo at ituturing ninyo na ito ay bigay sa inyo at handog sa inyo ng Panginoon sa Kristo at ang pinaglilingkuran ninyo, Hari ng mga hari, King of Kings and Lord of Lords, at ay napakalaking karangalan. Palagay ko, hindi ka natitigil sa paglilingkod sa ating Diyos. Mahihiya ka na sa ating Panginoon na darating ka ng ganitong oras. Remember our commitment to God. Ako yung sinasabi ko sa iglesia, sa aking pinagpapatulang. Pag sinabi natin alas 10, ang commitment natin na ating tatagpuin ng Diyos ay alas 10. Eh bakit mo pinaghihintay ang Diyos? Samantalang ikaw pag nag-a-apply ikaw ng natatakot ka mali sa eskwela, pag ikaw pumapasok sa trabaho, natatakot ka mali. Bakit? Natatakot pagdating sa church, hindi ka natatakot. Hindi mo nilang may nakatayo dito sa likod, kahit hindi mo yung pastor mo. Andito si Kristo, naghihintay sa iyo, naghihintay sa atin. Huwag natin paghintayin. Commitment. Kaya galit sa akin. Hindi ko huling araw ko na. Sumalit napakahalaga po ng ating kawain. Dahil ito, ang iglesia ng ating Panginoon, hindi lamang po ang tagumpay nito ay hindi lamang nakasalalay kay Pastora at sa lahat ng ating topical leaders, nakasalalay po ito sa bawat isa sa atin. We just don't know. Hindi lamang natin nakikita. Subalit ang bawat sa inyo ay merong kayong bahagi, a role to play in the church. Eh kung aalamin lamang po ninyo, malalaman ninyo kung ano ang bagay dito. So, let us be committed. Also, in meeting the needs of the church, in meeting the needs of our leaders and our pastors. Alam niyo po bang napakalaking bagay kung marunong tayo na i-meet ang pangangailangan ng ating mga pastor. Kaya po, mababasa natin sa Timothy, the elders who direct the affairs of the church well are worth of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. For Scripture says, do not bustle an ox while it is treading out the grain, and the worker serves his wages. Ito po ang totoong sinasabi ni Apostol Pablo, na mayroong karapatan na dapat tayo din na isuporta sa mga manggagawa ng iglesia. Kaya habang sila ay gumagawa, huwag po nating hayaan na sila ay gumagawa na wala man lamang tayo ma-support sa ating mga iglesia. Alam ko naman po, hindi ko po sinasabi hindi kayo nagsusuporta. Alam ko po kayo ay suporta. Sumusuporta. Ngunit napakagandang bagay dahil I would like to encourage you to support the people of God. Alam niyo po ba kung ano nangyari kay Elijah? Alam niyo po ba yung nangyari sa tinatawag na matandang yung matanda na mahirap na merong anak na wala na silang kakainin? Kwento ko sa inyo bago tayo matapos. Sabi po dito, kinakailangan natin ibigay ang double portion. Magkano na po ang minimum wage? Sino nakakala? 645. Alam nyo? 600 plus na po. 645 na pa minimum wage. Halos 20 mil na rin po yan sa isang buwan. O yan, minimum wage po yan. Pero kami mga pastor, minimum wage namin 3,000. Hindi po kami tumatanggap, hindi po kami humihingi. Ngunit ang Diyos ang bumibiyaya sa amin. Ang sinasabi ko lamang, hindi po kasi nagsasabi ang mga pastor. Kaya po ito nasasabi ko dahil ako po pagkatapos ko sabihin ito, uuwi na ako sa amin. Hindi ko na makikita. Kaya ko nasasabi sa inyo ito ay dahil nais ko lamang po na ipakita ninyo ang inyong support, ang inyong commitment sa inyong iglesia. Kapag ka po sinuportahan yung iglesia, malayo po ang aabutin ninyo. Amen po ba? Ay, hallelujah. Kaya nga po, kung maaalala po natin yung kwento sa 1 Kings 17, si Elijah at yung widow, alam po ba ano nangyari? Si Elijah po ay inutusan ng apit Panginoon after nung tinatawag na drought
Sabi niya, pumunta ka doon sa isang lugar doon. Meron kang matatagpo ang isang matanda, isang babae, at siya ang magpapakain sa iyo. Kamo si Elijah tuwa-tuwa. Dahil si Elijah po wala siyang, nagtatago siya kay King Ahab. Ngayon nagpunta siya, sabi niya, uy, meron palang babae dito na magsusupport sa akin. Merong babae dito na gagamitin ng Diyos para ibigay yung pangangailangan ko. Alam niyo, nung dumating si Elijah kung sino nakita niya. Isang matanda, namumulot pa ng mga kahoy. Ay, sabi ng matanda, sabi ni Elijah, ay, wala ka. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng ganito. Tubig, pagkain. Ano mo sabi ng matanda? Ito na nga po. Sabi niya, meron lamang akong isang takot na harina at kakaunting langis. Amen po lulutuin ko. Ito na po yung huli namin pagkain ng anak ko. Pagkatapos po namin kumain, mamamatay na po kami. Because that was the time during the famine when God asked the woman to feed the man of God, Elijah. Pero sabi niya nung babae, o sige po, ibibigay ko sa inyo, bibigyan ko sa inyo. Alam mo, hindi pinakain ng babae. Nagkabat wala siya, tinulungan pa rin niya yung lingkod ng Diyos. Pinakain niya yung lingkod ng Diyos. At alam niyo ba kung ano nangyari? Sino nakakandito kung ano nangyari? Sumagana yung harina. Alam mo ano nangyari? Sabi niya, yung lalagyan mo ng harina at lagyan mo ng langis, hindi mawawalan niya ng laman. And for the season, for the rest of time, siguro mahigit na 3 taon yun during famine. Yung kung lalagyan ng harina, lalagyan ng langis, hindi po nawalan ng laman yun. Every day, habang sila kumukuha, hindi po nawawalan. That was because naging obedient yung babae ngayon na kanyang suportahan ang man of God. It is not because that we have kaya tayo nagbibigay. Hindi po reason na dahil meron tayo excess kaya tayo nagbibigay. Kaya po tayo nagbibigay dahil mahal po natin at gusto natin makatulong sa ating kapwa. Kahit po tayo wala, kapag tayo po ay inutusan ng Diyos na tayo po ay magulot at tulungan po natin. Hindi po natin alam kung paano ibabalik ng ating Diyos ang mga bagay niya. But our God, sabi nga po our God ay napakalaki. Kaya po niya ibigay sa atin kung ano ang ating pangailangan. And lastly, bago po tayo tumungo sa ating dedication. Ano po ba ang maaaring kalabasan kung tayo ay nagkakaisa sa loob ng iglesia? You know what the result will be if all of us will be united, if all of us will be working together in unity. Alam niyo po ba kung ano mangyayari? Sino ba may alam? Kapag ka nagkakaisa-isa. Nais ko pong ipakita lang sa inyo ang isang pangyayari, and this is God Himself who said these things in Genesis. In Genesis, alam niyo po ba nung ipinagagawa nila yung Tower of Babel? Sabi po naman ako ng mga tao, dito na lang tayo at ating itatayo itong tore na ito hanggang makarating sa langit. At bumaba po ang Diyos. At sinabi niya ang mga bagay nito. If as one people, speaking the same language, they start doing this, then nothing they plan to do will be impossible. Kung sila ay nagkakaisa, anuman ang kanilang isipin, anuman ang nais ng isagawa, hindi magiging imposible sa kanila. Kung nagkakaisa, these people, they speak the same language. Sila po ay may pagkakaisa, nagkakaunawaan sila. They began to do this. Nagawa nila na ito, then nothing they plan to do will be impossible for them. Gusto niyo po ba yun? Ayaw yun. Ano tingin niyo sa akin ng kaya niya? Pumunta na tayo sa dedication natin. Sinasabi ko lamang po sila.
walang mawawala sa atin kapag tayo ay nakiisa. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon pagdating sa kanyang katawan. Ang pagkakaisa ng katawan. Hindi lamang po tayo dito sa CCCC, ang bahagi ng katawan ng Diyos. Tayo po ay maraming bahagi. Tayo na tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Bahagi naman. Kaya tayo lahat dito sa loob ng katawan, bahagi ng katawan ng CCCC, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Ang pagkakaisa. Ang magkaroon tayo ng pagkakaisang isip, diwa, layunin. Kasama natin. Layunin ang ating mahal na pastor. Amen po. Naniniwala po ba kayo? Maraming gawain sa loob ng iglesia. Maraming nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Makakaya lamang natin itong harapin anuman ang hamon na mayroon ang loob ng iglesia. Anumang hamon mayroon sa buhay ng bawat mananampalataya, kayang-kaya nating paglabanan o labanan yan kung tayo ay mayroong pagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen po ba yan? Kaya po, nais ng Diyos na mapalawak pang mabuti ang kanyang gawain at hindi po kakayanin ng iisang dadalaw at tao ang pagpapalawak na yan. Kaya nga po tayo at sinabi, go! Di ba? And make disciples. Tayo po inutusan na hindi po natin magagawa ng iisang tao lang. Tayo po lahat ang magsasagawa sa loob ng iglesia. Kaya sa umaga ito, pagpapatuloy po natin at atin pong itatalaga ngayon sa umaga ito ang